Magandang araw mga idol, boxing update po tayo dito sa post-fight analysis ni Attorney Ed Tolentino, ang ating boxer short na kung saan mga idol dito sa laban ni Bivol versus Beterbiev kahapon. Kumbaga part 2 na ito mga idol. Ito yung dahilan kung bakit nanalo daw itong si Bivol ni Beterbiev mga idol. So panoorin natin. Let's go mga idol. Don't forget talaga subscribe sa YouTube channel ng ating boxer short, Attorney Ed Tolentino mga idol. Let's G. Suntukan na. Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako po si Attorney Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner. Good morning, Attorney. Boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, hango sa ating passion sa boxing. At ngayon pag-usapan po natin ang naging resulta ng ikalawang pagtutuos sa pagitan ni Dmitry Bivol at Artur Beterbiev ng Russia para sa Undisputed Light Heavyweight Championship of the World. Ang labang ito ginanap lamang kani-kanila lamang diyan sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang opisyal na nanalo ay si Dmitry Bivol via a very close majority decision mga kaibigan. Ngayon, sa ating express post-fight analysis, ating hihimayin itong laban na ito. Yung dikit na scorecards ng mga hurado. Ano itong majority decision? Ano ang naghihintay para sa dalawang boksingero? Trilogy, ikatlong laban? Hindi kaya merong maging killjoy dito, merong sumingit at sirain ang nasabing ikatlong laban? Lahat ng yan, pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. Malupit ka talaga, Attorney Ed Tolentino. At nagbabalik ang Boxer Shorts. Darito po ang ating express post-fight analysis sa naging resulta ng rematch sa pagitan ni Dmitry Bivol at Artur Beterbiev para sa Undisputed Light Heavyweight Championship of the World. Now, going into this fight mga kaibigan, ang defending champion ay si Artur Beterbiev. Tinalo niya in October 2024 by majority decision itong si Dmitry Bivol. So, hungry for revenge itong si Bivol. Tama. Sinabi natin sa ating pre-fight analysis sa labang ito, ang key factor kay Bivol ay consistency. Kailangan from the first round down to the last round, nandun siya sa laban. Kinakailangan he had to box, move, 1-2 combinations in and out ang kanyang magiging laro. At kailangan masustain niya ito throughout the 12 rounds. Now, sinabi natin sa kabilang panig naman, si Artur Beterbiev, ang kondisyon ng kanyang tuhod, ang kanyang edad na 40 anyos o 40 years old na, maaaring kakarag-karag na ang kanyang katawan. And of course, sinabi natin, pressure. Kailangan i-pressure niya, i-walk down niya itong si Dmitry Bivol at kailangan mas maganda ang kanyang simula sapagkat naging mabagal ang kanyang simula doon sa unang laban. Hinayaan niyang pumorma itong si Dmitry Bivol. So, in the end mga kaibigan, we said it's gonna be a decision fight. Papasok ito ng 12 rounds. We gave the edge to Artur Beterbiev. We thought that the legs are healthier. We thought that he could pull it off. Narito po ang naging resulta mga kaibigan. Majority decision para kay Dmitry Bivol. So, binaligtad lamang ang resulta nung unang laban. Sapagkat nung unang laban mga kaibigan, October 2024, nanalo itong si Artur Beterbiev by majority decision. Pagdating sa rematch, nabaligtad lang. Majority decision naman para kay Dmitry Bivol. Ang score po mga kaibigan, 114 tabla sa isang judge. 116, 112 naman at 115, 113 doon sa dalawang judges para kay Bivol. So, majority decision. Bakit po majority mga kaibigan? Meron po tayong tatlong judges. Kapag yung tatlong judges na yan, let's say, bumoto kay Bivol, lahat, unanimous decision yan. Sapagkat lahat sila boto kay Bivol. Ngayon, kung yan naman ay ang isa kay Beterbiev, yung isa ay kay Bivol, at yung pangatlo ay let's say kay Bivol, yan po ay split decision, mga kaibigan. Split decision. Sapagkat isa kay Bivol, isa kay Beterbiev, at yung pangatlo, clincher, napunta kay Bivol. Yun ang split. Now, in a majority decision, mga kaibigan, ang nangyari dito, sa scorecard ng isang judge, tabla ang laban, 114, 114. Walang panalo para sa kanya. Amanos, tabla ang laban. Pero yung dalawa, 115, 113, 116, 112, pumabor dito kay Bivol. So, tatlong judges po tayo. Ano po ba ang majority ng tatlo? Di dalawa,
2, nakuha ni Bibol yun. Yung isa kasi, Tama. tabla, walang panalo sa kanya. So yung dalawa, majority ng 3 is 2, pumunta kay Bibol. Kaya po, majority decision. Majority, karamihan, ibig sabihin, karamihan ng tatlong hurado ay pumuntos para kay Bibol. Napakadikit po Tama. ng labang ito, mga kaibigan. Yung majority decision is a reflection of how this fight could have gone either way. Now, in this fight, naging maaga ang simula ni Better BM sapagkat in-acknowledge niya na mahina ang kanyang simula in the first fight. So, he was pressing. May konting body shots. I thought he could have thrown more body shots to slow down itong si Bibol. Sapagkat very obvious na ang ginagamit na style ni Bibol ay katulad din nung ginamit niya sa unang laban. Combination, jab, in and out, movement ang ginamit ni Bibol. So, I thought there should have been more body punches. Pero hindi kilalang body puncher itong si Better BM. In fact, throughout his career, mga kaibigan, ang porsyento ng mga body shots na kanyang binibitawan before this second fight was only around 20%. So, hindi siya kilalang body puncher. Although I thought he could have gone more to the body to slow down itong si Bibol. Now, very interesting, mga kaibigan, sapagkat in the middle rounds, in my opinion, humina itong si Bibol. Eto na naman, sabi natin, naku, eto na naman. Ang ganda ng galaw niya, Pagkatapos, pagdating sa mga middle rounds, around 6, 7, 8, parang nag-iba na naman ang figura ni Bibol. At parang siya ang nayayanig sa mga suntok nitong si Better BF. Sabi ko, eto na naman kami. Nawawala na naman itong si Bibol. Magdi-disappearing act na naman in the second half of the fight. But there's a big difference, mga kaibigan. After 10 rounds, mga kaibigan, in my unofficial scorecard, halos tabla ang laban. Halos 5-5 para sa dalawang boksingero. 5 rounds each ang aking iginawan. So, critical yung last 2 rounds, mga kaibigan. And of course, doon umarangkada sa tingin ng mga hurado, doon umarangkada itong si Bibol. Naging clincher yung last 2 rounds sa tingin ng mga hurado at ibinigay nga ang laban dito kay Dimitri Bibol. Ganun kadikit. Now, you will ask me, what is my scorecard? It was a draw. Mga kaibigan, 114-114. I agreed with the decision of one of the judges. In fact, even in the first fight in October 2024, although I picked Bivol in that fight sa unang laban, I chose Bivol. I thought that fight should have been a draw. 114-114 sapagkat walang klaradong umarangkada sa pagitan ng dalawang boksingero. Hindi clear-cut kung sino talaga ang nagdomina ng laban. Sapagkat yung momentum, nagsishift mga kaibigan. Napaka-unpredictable. Wala nagdomina. And I thought, ganito rin ang laban in the second fight. Parang nagbaliktad nga lang eh. But the key factor here is that kahit paano, nagkaroon ng resurgence kay Bivol in the last few rounds. Kasi in the first fight, parang humina na siya sa mga last 2 or 3 rounds. Dito kahit paano, nagkaroon siya ng second wind at umarangkada siya in the last few rounds of the fight. But I thought it should have been a draw. But we will accept, mga kaibigan, a majority decision. That is the official scorecards of the judges. So, right now, we're looking at 1 victory each. 1-1 ang score dito kay Bivol 1-1. Better BM. Ang tanong, meron bang ikatlong laban? Pag-usapan natin yan dito sa Boxer Shorts. Ayun, grabe, no? Draw pala yung ano kay Atty. Tolentino. Si Dimitri Bivol sa ikalawang laban kontra kay Arthur Better BM, ang score sa dalawang boksingero is now 1 victory each. Tay sila, 1 win each. Sapagkat yung una, nanalo itong si Better BM, ngayon nanalo naman si Bivol. So tabla ang kanilang rivalry. Everybody is looking forward to a third fight, a trilogy, para ma-settle na kung sino talaga ang magaling na boksingero sa pagitan ni Better BM at ni Bivol. Pero marami pong ikangay balakid para sa ikatlong laban sa pagitan ng dalawang boksingero. Una, nagdeklara na ang mga boxing organizations na ang mandatory challenger sa laban Ayun ito, lang. kung sino mananalo sa dalawa, ay si David Benavides, na kamakailan ay tinalo si David Morel Jr. So, nanalo si Ayun lang. Bivol sa labang ito, he is now obligated to defend the title against David Benavides. Now, there's another issue here. Remember, Saul Canelo Alvarez was defeated by Bivol
in 2022. Si Bivol ang ikalawang boksingerong tumalo dito kay Saul Canelo Alvarez. Nagsabi si Alvarez na kung mananalo si Bivol kontra kay Beterbiev, gusto niya isa pang laban kontra kay Bivol. But right now, mga kaibigan, ang priority is David Benavides. Ito ang ipipress ng mga boxing organizations because the guy is now the mandatory contender. So, Ayun itong lang. sitwasyon, mga kaibigan, kung igigiit ni Bivol ang ikatlong laban kontra kay Beterbiev, at yan naman ang gusto rin ng mga boxing fans, maaaring hindi na ito for the undisputed light heavyweight championship. Hindi natin pwedeng itanggi ang posibilidad na matanggalan ng isang korona itong si Bivol. Sapagkat iginigiit nga ng mga organizers, it should be David Benavides. Yung Canelo Alvarez, matagal pa yun. Kasi lalabanan pa niya sa Setyembre si Terence Crawford. So most likely next year na yon. Pero itong Benavides, pwedeng mangyari within this year ang nasabing laban kontra kay Dimitri Bivol. Sapagkat mandatory contender na itong si Benavides. So itong sitwasyon, mga kaibigan, kung ipipilit yung ikatlong laban sa pagitan ni Bivol at ni Beterbiev, baka hindi ito for the undisputed light heavyweight championship. Meron namang boxing organization na magkikilljoy at tatanggalan ng corona itong si Dimitri Bivol. We'll see how it will turn out, mga kaibigan. But for now, boxing fans want a trilogy. Pero para sa akin, siguro maganda, iba muna. Iba muna. Mag-ibang timpla naman tayo. Hindi yung puro copy na lang dear, copy na naman. Medyo mag-iba naman ang konti sapagkat magandang laban din yung Dimitri Bivol at David Benavides. It's also a very good fight given the styles of both boxers. So yan po, mga kaibigan, ang sitwasyon ngayon na pumapalaot sa light heavyweight o 175-pound division. For now, the undisputed light heavyweight champion is Dimitri Bivol ng Russia. Umaarangkada ang posibilidad na magkaroon ng laban si Bivol at si David Benavides. Alvarez is also waiting in the wings, and of course, Beterbiev for another shot at Bivol. Yan po ang ating post-fight analysis sa naging rematch sa pagitan. Yun po mga idol, narinig po natin ang napakalupit na opinion ng ating Atty. Tolentino, mga idol, regarding po sa laban ng ginanap, no? Doon po sa Riyadh season, no? Diyan po sa Saudi Riyadh, mga idol. Bivol versus Beterbiev at natalo po. So 1-1 na po yung score at nakita natin, mga idol, magandang bakbakan. At akala ko nga, no, matalo si Beterbiev, si Bivol, kasi nga hindi natikio itong si Beterbiev. Pero nakita naman ng hurado na malupit din talagang ginawa ni Bivol, mga idol. So grabe, kung matuloy po ang trilogy, mga idol, kung papayagan po ng WBE at WBC na lalaban muna ng isa, hindi matanggalin itong si Dimitri Bivol ng belt ng WBE at WBC, kasi gaya sinabi ng Atty. Tolentino, mga idol, na mandatory na po itong si David Benavides po. So WBC at WBE, mga idol, kung ito nga, no, magmaterialize pa rin ang kanilang trilogy, magandang laban pa rin ito, mga idol. So kayo, mga idol, ano masasabi nyo sa post-analysis ng ating Atty. Tolentino? Please comment down below, mga idol, at huwag nyo kalang kalimutan, mga idol, paki-subscribe po ang YouTube channel ni Atty. Tolentino, mga idol. So, anong masasabi nyo? May trilogy ba? O dapat ng labanan ni Bivol itong si David Benavides, mga idol, para masasabi natin na ibang timpla naman daw, ika nga ni Atty. Tolentino? Okay, hanggang dito lang, mga idol. Maraming salamat. God bless.